Wala na isuspindir ang Sa piniligas. tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baka, noong binabot pa sa lampag ka na magiging. dahil siya naanas tinong-tunging kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines kan mga barata, Memorandum of Agreement signing kang Archdiocese of Cáceres, LG Naga sin iba pang ahensya kang gobyerno para sa Peña Francia Festival 2025, ginibo kasudma. Mga inilipat na sidewalk vendors sa bago nidang pwesto sa Naga City People's Mall na ugma. Duwang akusado sa kasong rape sa Siruma sin Lupi, Camarines Sur, arestado kan PNP. Department of Information and Communications Technology may pagirumdum sa mga nagagamit kan artificial intelligence. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako si Antoinette Eduardo. Ginibukas udmaan signing kan Memorandum of Agreement sa pag-ultanan kan Archdiocese of Cáceres asin kan lokal na gobyerno kan Naga. Parte ini kan paghahanda sa seguridad sa sarong simanang kasributan para sa Peña Francia Fiesta. Aramon tang kompletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Formal nang pinirmahan kasuudmang hapon ang Memorandum of Agreement para sa 2025 Peña Francia Festival sa pagultanan kang Archdiocese of Cáceres, lokal na gobyerno kang Naga, asin mga clusters na sakop kang Joint Operations Center. Ginibo ang MOA signing sa Basilica Minore and National Shrine Balatas, Naga City na pinag-atenderan kang mga nasa Joint Task Group Security, Traffic, Medical and Health Cluster, Emergency Preparedness and Response, Information, Utilities as in Joint Task Group Fluvial. Saro sa katuyuhan kang nasabing agreement, iyon na masiguro ang pasi ordinance sa syudad asin mayong piligrong mangyari sa mga deboto asin turista mantang pinagseselebrar ang civic asin religious activities. The program, your support. Apwara sa Memorandum of Agreement, inilatag man kang mga nasa Joint Task Group ang sa indang plano asin papel sa maabot na Setyembre. Our daily actions verify facts from the appropriate sources before any news release. Double check date and information gathered. Maintain an updated contact list of official information sources. Monitor news and social media regularly to track public sentiment and detect misinformation. Release urgent updates immediately upon confirmation of details and reports. Clearly state what is known, unknown, and is still being verified in all advisories. Keep a comprehensive archive of all releases, statements, and advisories for transparency. Para po maging handaan lahat, we will announce road closures, traffic rerouting, and the locations of first aid stations and ambulances at least 1 week or 5 days before every event. Mag-concentrate lang po kami, sir, sa dalawang major activities. Ito lang po talaga yung pwedeng bigyan ng augmentation mo, sir, ng regional office po. So the following are the 2 major activities and 19 minor activities that we were able to place on the week-long celebration of Peña Francia Festival 2025 that requires appropriate number of security personnel to maintain peace and order and ensure public safety. So ito po yung translation and fluvial procession po. With an estimated crowd of sa translation po natin is 1 million and 1.5 for the fluvial procession. Overall, the crime situation in CPO remain generally manageable. So yung theft and robbery, yun po yung common crimes committed po dito sa Naga City. However, meron naman tayo nahuli, meron naman tayo napapailan ng cases. For our forecast, the Peña Francia Festival will be successful with no significant incident due to proactive planning and seamless multi-agency coordination. That's what we are doing now. Ito is part of the coordination of an interagency for the preparation of Peña Francia Festival. Although sa bigger crowd, dakula talaga ang numero kang posibilidad ng mga injuries or itong marhay na pagmatik.
Pero through our preparation, especially itong order kung saan dapat ang kada station yaon, we're hoping na mas maging lesser po siya and again, maging successful kita na ang tao makapagsungko ki Divino Rostro and kay Ina and bako po sigurong karalibukan and kulog hawak or kulog sa lawas ang ma-experience nila. So we have 30 ambulances, including the 4 water ambulance na sasali po yan sa task group of Fluvial. From Panganiban, Colgante, and Magsaysay bridges, may mga ambulances pong naka-standby. So yung mga sa Fluvial cluster po, may mga assets po sila dyan along Naga River, yung Navy, PCG, tapos yung pong amin na medical na mayroong water rescue, sumali po sila. Yan pong Terminal LBC, i-ensure po lang namin na lahat po na nagbibiyahing sasakyan papasok ng Naga ay kompleto at hindi po delikado. Last year, ginawa na po namin yan. May na-issue po kami ng ticket. Yung iba mga kalbo na yung gulong and na pwede pong ma-aksidente. Dadaanan po namin lahat, nadadaanan po ng andas nung procession para ma-ensure po na walang masusugatan, walang debris, walang mga signage na nakalagay sa daanan na hazard. So, dyan po namin kasama yung mga taga-DPWH para maghapot kung may mga naiyon pagsasakyan, mga sirang sasakyan or mga signage na di naman dapat pwede doon. Sa huri, nagpasalamat si Archbishop Andrew Alarcon sa tabang asinsuportang itatao kang gabos na ahensya kang gobyerno para masiguro na magiging matunino ang pagselebrar kang Peña Francia Festival sa siyudad ng Naga. Salamat po sa inyong suporta and I'm very much thankful to the local government unit of Naga, buong City Hall, yung digdig, sa police, sa military, sa different government agencies. Salamat po sa inyong tabang dahil may ni magigibo kung kami sana. Asin pa ko man lang po ini sa simbahan sana. Kamu po mga Katoliko man, kamu mga devotees man, and we welcome our brothers and sisters to Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, kasabay kan Memorandum of Agreement signing para sa Peña Francia Fiesta, iyuman ang pagpresentar para sa ika-15 taon kan Bishop Francisco Gain sa Trade Fair nagigibuhon sa Sarong Mall digdi sa siyudad ni Naga, na mapuon sa bulan kan Setyembre. Susug ki Father Mark Rial, Project Director kan Bishop Francisco Gain sa Trade Fair, sobra sa sanggatos na exhibitor ang mapartisipar na suportado man kan sa indang mga partner agencies. Mas kakulang sa tuyang mga exhibitors, around or over 120 exhibitors, and nakulang mga hali sa LGU man nag-participate, and may agencies na katuwang ta, aside from the fair itself, igwaning job fair, igwaning skills training and TESDA. So mga added feature po yan sa tuyang trade fair. Padagos sa mga bareta, nagpasalamat ang mga sidewalk vendors na yaon sa J. Hernandez, kanto kan Barangay Abella, matapos na mailipat sinda nin pwesto. Dain na subot sinda makakaulang sa bulos kan trapiko sa nasabing lugar. Ramon ta ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung dati ang mga sidewalk vendors na nakapwesto sa kalabangkang J. Hernandez Street, Naga City ang saro sa nagkakausa ni magabat na bulos ng trapiko pagkabanggi, huli sa mga nakahilerang paninda na gulay, sira asim prutas. Sa ipinalawas na Executive Order No. 13-2025 kang lokal na gobyerno kang Naga, asin Market Enterprise and Promotions Office. Temporaryong tinaawan ng pwesto ang sanggatos ng mga sidewalk vendors na makapagtinda sa gilid kang Naga City People's Mall sa laog ng 2 semana sa oras na
alas 5 hasta alas 10 ng Banggi. Sa pagbisita kang GNN TV48 Naga News Team kasubanggi sa bagong pwesto ka mga sidewalk vendors, ipinaabot ni Tatay Robin San Lorenzo si Nanay General Herrera na dakulang tabang subot inihulit na organisado na ang mga paratyenda. Dahil na sinda makakaperwisyo sa tinampo asin sa empleyado kang MEPO. Apara ka ini, dahil naman kaipuhan magdalagan o magtago kung may paaboto na PSO o miyembro kan PNP. Wala pong marayan na itabang, ano yan din naman kaming gayo nakakapasaway sa ano yan, itong mga empleyado kang market. Ayaw, mas marami na itong laro formal ng organisado ang mga paratinda. Marami man po para sa buyan na din ng ani po araw kaya nagpaparadaragan pa na itong pag-apagon pa man, matago, magdadakupon. Mas garo kampante naman po kaming naka-ano na lang, steady na lang. Siyempre ma'am, pigdadakop kami, piglalamag po kami, tabawal po ngani kami. Mas magayon naman, mas maurag na pong araw kani ma'am. Tada pa paano, makakatiritinda na kami ma'am, makakaraos na po kami kayo ma'am. Tumunyan din nakaugat na po. Dahil na po ma'am. Nanta naman giraray po kami ma'am ni Maray na matitindahan. Hagad din Nanay Herrera na bakulang 2 semana kundi mapalawig pa ang pagtiyenda ninda sa gilid kang Naga City People's Mall para dain na sinda makaulang sa tinampo. Sana po ma'am, tangarig po, dahil naman kami dyan kung sakaling ano, dahil na kami dyan magparabarag-barag, dahil na kami makaulang sa tinampo. Okay na po ni Samuya ma'am, dawa alas 5 ang ano may, makakaano na kami kayan ma'am. Maawot man ni Melanie Puyo na matawan ni masalawig na oras na makapagtinda o na tamay tulo siyang aking naglalaom sa saiya. Ganyan po, nagpuna po kami pagtinda sa vendors. Pero po, maagit po kami ng aldaw na para makatinda po kami aga hanggang po hapon. Para po, makaano man po kami sa mga pamilya mi, tapos sa mga aking. Kung matinda po kami 5 to 10, kulang po sa oras, tapos kulang po kami sa makukaming budget para sa pamilya mi. Araw po sa kuya na single parent po ako, may tulog po akong aki, may pinapaeskwela po ako. Makulang po ang budget mi para sa mga aki mi. Kaya ngunyan po, maagad po kami kay Mayor Lene Robredo na dapat po, tawan po kaming oras na makaabot pa kaming aga hanggang hapon po, nakadawa alas 5 ng hapon, pwede na po kami mag-alindi. Kung araw po kayo oras lang, 5 po lang talaga. Kulang po sa oras. Tapos kulang po ang makukuha mi para sa mga pamilya mi, tapos sa mga akik mi. Lalong-lalo na po na nagkaklase yung mga akik mi. Dapat po, tatawan po kaming tamang oras. Dawa po mga 8 or 5 hanggang 6, pwede na po kami di magali. Kung araw po kayo na oras lang na alas 5 lang po hanggang 8 or 10, mapo kami kayo makukuha ang budget para sa mga akik mi. Kulang po talaga, lalo na ko yan. Pagtios, dapat po, permi kami may araw sa kuya, nag-ano pa ako, nagrenta. Ang mga aki ko, harayot sa kuya. Nagpapadara po ako sa mga aki ko. Kaya, ngunyan po, kay Mayor Lene Robredo, sana po, matawan mo po kaming tamang sa oras na dawa po na mag-phone po kami alas 8 aga hanggang alas 5 para po magtama man ang pag-anomi sa mga aki ni. Yuma lang po yan sa gabos, iyan po ang inaano mi sa iyan. Sana po matao niya ang gusto mi sa oras. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsweek. Mientras tanto, sa assessment na pinagibo kan Market Enterprise and Promotions Office, naging magayon an enot na aldaw, asin mayo man kariribukan na nangyari. Apwera kaini, daiman nagsuruksukan ang mga paratinda arugan sa indang pinagahandalan. Nasa lampas 70 na vendors ang nakadesignar digdi, alagad kadikit pa sana ang nagpapasiring sa nasabing pwesto, huli sa takot na baka mayong magbakal sa sainda. Susug kay Mr. Tali Pabines kan MEPO, kaipuhan tuudon kan mga paratinda na yaon sinda digdi nakapwesto para mas dakul ang magbakal sa sainda. Ang ngunyan po na aga, magkakaiwa kaming review kan sinangyari sa ugma. Sa parte mi, garo successful man kami. Si mga vendors na yaon duman sa may dating J. Hernandez sa may kantukan Abelia saka J. Hernandez, nailipat ako niya sa may partikan Naga City People's Mall. Ini po siyempre sa poon, may dikit na garo mga issue, pero
na-resolveran man tulos ito, ta si gabos na vendors nagkooperar man, itong mga stallholders nagpa-park naman sa lugar, nagkooperar man. Before 4 na, ang urulingan ni dapat 5 na si parking. Alas 4 po, halos na kaming nakapark naman sa lugar. Sa duwang area po si parking para sa 4 wheels, para naman sa kasamay sa motor. Kaya ganoon nakabilo man kami naman maiprepara sa lugar para sa lilipatan katong mga vendors. Sa Kasumpay na Bareta, may task force man na nakaapreparar para pakarhayon ang mga vendors urog na ngunya na Peña Francia Fiesta na syertong madakol hulikan mga nagdadayo sa syudad ni Naga. Susog kay Mr. Tali Pabines, ang mga barangay kapitan ang matukdo nin lugar na pwedeng pwestuhan kan mga ini. Siring kan barangay Dinaga, Balatas asin sa iba pang barangay na permi na pinagpipwestuhan kan mga vendor sa mismong kaaldawan kan kapistahan. Ano na po, may separate committee po kaya, nag-meeting si Sir Florendo po, katabang ibang opisina, na pigilin po kayan si mga vendors area na nakapalibot CBD1 sa CBD2. Ang nag-identify po kanil mga barangay. Kaya ang barangay captains, hindi po ma-identify katong lugar na pwedeng tindahan. Pero ang kadaklan po kani sa may CBD1, Santa Cruz, San Francisco, Dinaga, hindi po sa mga area na pwedeng i-identify na tindahan. Sa may Los po kan CBD1, sa may Balatas, ito po si Dakol-Dakol sa may parting Basilica. Sa police report, duwang high-value individual na parehong mayong trabaho ang nadakop sa magkasuway na anti-illegal drug by bus operation sa siyudad ni Naga, Kasuudma. Ang kompletong detalles aramon ta sa report ni Cristina Valenzuela. Sa ginibong drug by bus operation Kasuudma, sa Zone 5A Barangay Peña Francia, Naga City, kang Police Station 3, naaresto si alias Ruben, 40 anyos na residente kang nasabing lugar. Nakumpiskaran ini ning 4 na pidasong plastic sachet ni subuot shabu na may kantidad nin 6,800 pesos. Igwa pong kinasang bypass operation ang Police Station 3 sa Barangay Peña Francia, Naga City. So ini pong suspekta na si Reuben, sarong 40 years old, may man pong trabaho, taga Barangay Peña Francia, Naga City. Kabilang po siya sa high value individual, kinategorize po siya as high value individual, and nakuanan po ini ning 4 pieces of transparent sachet na may nagkakahalagang estimate na 6,800. So sa ngunyan po, yaon po ni sa Police Station 3 para sa pag-file ng sa iya ng information under 9165 po, ngunyan ito na aldaw. Sa kaparehong aldaw, nadakop man kang Naga City Police Station 5 asin Naga City Drug Enforcement Unit si alias Jerry sa Zone 6 Barangay Triangulo, Syudad ni Naga, kang magkondusir nin anti-illegal drug by bus operation ang mga operatiba. Nakuanan ini nin anuman na plastic sachet nin suspected shabu na nasa 30,600 pesos. May another by bus operation po ang Naga City Police Office under the Police Station 5. Nakuanan po inining kabuuan siyang 6 pieces of suspected shabu na nasa 13,600 estimate value. So ining si alias Jeric, sarong 32 years old na taga Barangay Triangulo man, and saro po siya high value individual, categorized as HBI sa NCPO po. Susog ki Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang dual suspect na naaresto kasuudma sa Naga City ang parehong mayong trabaho asin pinagkukonsideran ng mga high value individual kang Naga City Police Office. Ulit dakula subuot ang sakop kang mga transaksyon kang suspetsado. High value individual po kasi dahil man siya determine sa aldaw na nadakop siya, dawa nga ni 1 piece lang of sachet ni shabu, kasi ang binabasihan po para maging high value individual ka is yung lawak ng operation mo and si transaction mo mismo habang minomonitor ka.
So, yung aldaw na nadakop ka daw, dikit lang nakaasay mo, dahil po ito mababago. High value individual mga. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report, saro sa binabantayan ngunyan kan Naga City Police Office ang paglaog kan iligal na droga mientras na paranina ang bulan nin Setyembre kung sa indakol na mga deboto asin turista ang mabisita sa syudad. Huli kaini, posibleng dakulman na supply nin iligal na droga ang ibagsak sa syudad kung kaya higot ngunyan ang mga operatiba kan PNP Naga sa monitoring kan mga personang imbuelto digdi. Susug ka Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, may kadipisilan man subuot na bantayan ang Bicol Central Station, huli tadaiman basta-basta pwedeng mag-aresto na mayong magkakanigong legal na basihan. Saro po yan sa pig-aabangan tangon yan. Usually pag maabot ang Peña Francia, nagdadakol ang supply. Okay, sa pagbantay po, para di makalaog sa Naga, medyo may kasakitan, medyo challenging siya. Unang-una ang nakaka-apektong factor is the law itself, dahil man kita pwedeng basta magbulat-lat ng mga gamit, dahil kita pwedeng basta-basta mag-hold ng sarong tao na mayong legal na dahilan. So saro po yan. Yung batas mismo ay sarong sagabal or saro sa nakaka-apekto, para sa monitoring or pagdakop kayo ng mga illegal na drugs. And another thing is nag-evolve din sinda. So babalik na naman duman sa batas, sa legal basis, like yung payment scheme, through electronic payment na din. So kadakol pong paagi para sinda makalusot. Saro pa is aragihan kita kang gabos na sa transportation, pasiring haling north, pasiring Mindanao, and pabalik. So yaon po sa tuya ang dakulang terminal na talagang pag binisita mo halo-halo ang tao, and medyo challenging talaga. Padago sa mga bareta, alauna nin hapon ngunyan na aldaw na aresto kan tracker team kan Lupi Municipal Police Station si alias Buboy, 54 anyos na may kasong rape na inaatubang sa Purok 5 Barangay Tres Marias, Donsol, Sorsogon. Mayong piyansang pinagrekomendar ang korte para sa nasabing sospek na kinokonsiderar na number 5 Municipal Most Wanted Person sa Lupi, Camarines Sur. Dainaman sinabi sa report kan PNP kung si Isay ang naging biktima ka nasabing akusado. Sa iba pang bareta, sa banwaan kan si Ruma Camarines Sur, sarong konduktor sa jeep na residente kan si Ruma Camarines Sur na may kasong rape ang inaresto kasubagong amay na pagkaaga sa Barangay Sulpa kanasabing banwaan. Si alias Everest ang ranked number 3 most wanted person sa listahan kan si Ruma Municipal Police Station. Mayong piyansa sa enot kaining kasong rape, as in 200,000 pesos sa ikaduwang kaining kasong rape sa irarong kan Revised Penal Code Article 266-A. Padago sa mga bareta, sarong pagtiripon ang pinagkondusir ngunyan aldaw sa pangingenot kan Department of Information and Communication Technology para tukaron kung paano mas mapapakinabangan ang artificial intelligence. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa makabagong panahon, parte na kan pang-uro aldaw na pagbuhay ang paggamit kan artificial intelligence o AI. Sa sadit o dakulang bagay, ini may dakulang ambag sa mga tao. Ang paggamit kan artificial intelligence igwang positibo asin negatibong epekto. Alagad sa tabang kan Department of Information and Communications Technology, ang AI na ini ang matabang tanganing maresolbahan ang mga problemang inaatubang kan komunidad. Kaiba na ng na university, araw kan Bicol University, Ateneo Dinaga University, asin iba pang eskwelahan halis sa bilog na Bicol Region, pinag-ibang AI ideas na may temang AI for developing ethical and applicable solutions. Susug kay DICT Regional Director Rachel Ann Grabador, ang aktibidad na ini ang matukdo sa mga estudyante ng responsableng paggamit ng artificial intelligence.
Ito yung tinatawag nating AIDS, ideation siya. Ito ay para sa estudyante talaga. Ang idea nung ating event ay andito yung mga estudyante natin. Tuturuan sila kung ano yung mga best practices na pwede nilang gawin on the use of responsible AI. So, at the end of this event, ngayong umaga may lectures. Mamayang hapon mag-start sila ng workshop. At the end of the event, isa sa kanila ang mananalo sa pitching competition. May mga problema, silang hahanapin sa kanilang mga communities, and then on the pitching competition, they will be providing us a solution. Presente man sa aktibidad si Naga City Mayor Lenny Robredo, sayang pinagsabi na dakulang tabang ini sa mga estudyante, asin mismo sa lokal na gobyerno kan Naga. Urog na ngunya na pinagluwas dinda ang May Naga app, ang opisyal na application kan LGU Naga na mapagian sa transaksyon kan mga taga-Naga sa lokal na gobyerno kan syudad. Just as an aside, kinikwento ko kay Arlie na yesterday, we just launched My Naga app. So pag hindi nyo pa nada-download, it's already available on Google Play and Apple Store. Sabi ko kay Arlie, inspired by EGOV-PH. Sobrang bilib ako sa EGOV-PH. I discovered it because regard sa pag nagka-travel. Pero actually, everything is there. All the information, all the digital IDs. So, when I asked this group of young students who volunteered, sabi ko, basta inspiration yung EGOV. Malayo pa kami. Malayo pa kami sa EGOV, but we launched it already. Para yung back-end work, ma-pressure na yung City Hall to do it. So, excited naman kami kasi after we launched it last night, we already got complaints for madidilim na daan, mga hindi hinahakot na basura, mga branches ng trees na kailangan putulin, etc. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Canso Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, huli sa paglakop kan paggamit ng artificial intelligence sa mga school papers as in iba pang school projects. Nagpagirumdum si Department of Information and Communications Technology Regional Director Rachel Ann Grabador na maging responsable sa paggamit kaini. Saro sa mga punto niya, iyuan paglakop nin mga AI pictures as in videos na nagkakausa nin paglakop nin fake news sa social media. An AI ang makakatabang sa pagpapadali kan trabaho, alagad kaipuhan man giraray na basahon, aramon asin intindihon para dai maging biktima ng fake news sa internet. Masyadong malawak yung talaga mako-contribute ng AI sa atin. Sa simpleng mga speech pa nga lang, 'di ba? Madali na tayong mag-edit, maiwasan na yung wrong grammar, yung mga mai-improve yung mga pagsusulat natin. But on the other hand, kailangan ma-emphasize natin yung ethical and responsible use of AI. Nakita naman natin yan sa mga viral videos na pati yung mga prompts ay nababasa dahil hindi na nililinis yung kanilang yung output ng AI. So tayo naman as responsible users of AI, kailangan nating basahin pa rin. Importante pa rin na gamitin natin yung AI para mag-produce ng mga reliable content at hindi yung mga misinformation. So dahil minsan kasi paglagay lang tayo ng lagay sa AI, hindi na natin na-validate kung tama ba o mali yung nailalagay doon. So tayo as responsible users of AI, kailangan binabasa din natin kung ano yung output ng AI. Binabasa natin, binavalidate natin para maiwasan ng misinformation. Pati ang mga deepfakes, madali na lang yan. Gagawa ka ng picture gamit ng AI. Akala mo totoong tao yun pala AI lang. So, responsable pa rin dapat ang paggamit natin bago tayo maniwala sa kung ano yung mga pictures, images, videos even, and content galing sa AI. We have to be very vigilant on checking the source. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano,
Ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang GNN TV 48 Naga News Break. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa tao kang mag-issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha nung hinabot pa sa lampag na magiging Siya na anas tirong tuming kalayo ang apektado kang Newsbreak. Introducing Converge FlexiBiz. Be in control with your daily connection needs for maximum productivity. You can boost your connectivity when you need it the most. Have it at an all-time peak or adjust speeds during hours of the day, whatever your business needs to support. Enjoy value for your money with a budget-friendly, reliable, and flexible package made for you. No data cap. Stream on pure fiber connection that you deserve. Converge FlexiBiz. Contact us to know more. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses, at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now.
the fastest growing fiber internet got even faster. Again, dahil ang doble na, di noble pa. Converge Fiber X Plan 1.5 from 100 Mbps is now 200 Mbps. Doble ulit ang bilis, doble ulit ang sulit. If you're an existing subscriber, automatic upgrade ito. And if you want to make it permanent, just agree to our new terms and conditions. As simple as that, no new application, and it's absolutely free. New Converge Fiber X Plan 1.5. Ang dobleng sulit, new offers from Converge. Doble na, di noble pa! At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba?